Babasahin ko na lang po yung aking testimony para mas mabilis po. No? Ayan. So, magandang umaga po. Ayan. Gutom na po ba tayo lahat? Hindi pa, no? Ayan. Okay, so, greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Sana po nandyan si Kuya Hermie. Nandyan po ba? Kuya Hermie Tayag? Ayan, wala na yata. Ayan. Romans 8:28 to 30. Alam nating lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Nagsimula po naming makilala si Pastor Rick noong minsan na nag-usap po kami ni Kuya Hermie Tayag tungkol sa kalagayan po ng aming church. Noong mga panahon na iyon, marami po ang nag-transfer mula sa iba't ibang mga kadahilanan. Subalit ang mga suliranin, may mga suliranin kami sa iba't ibang doktrina na dala-dala nila. Okay, nag-transfer po sa amin, may kanya-kanyang dalang doctrines. At nagkaroon po kami ng suliranin tungkol doon. Tinanong ako ni Kuya Hermie kung okay sa akin na magturo si Pastor Rick sa church na meron pong kasamang babala. Yung babala po niya, sabi niya, medyo critical ito magturo. Okay? So, malalim. Marahil ito ay dahilan na allergic ang mga pastor sa doctrine, na hindi natin namamalayan na anumang itinuturo natin ay nagiging doctrine natin, biblical man po or hindi. Ang sagot ko po ay oo, Kuya. Mas gusto ko nga ng critical magturo. Ibig sabihin, malalim. Sa kaloob-looban ko, mayroon akong isang malaking tanong. Saan nagmumula ang mga doktrina na ito? Where is the beginning of theology? So, sa dami po ng mga doctrines, saan nagmumula lahat yan? Di ba? Nung pinanggagalingan. Purihin po ang Panginoon sa unang linggo ng pagtuturo ni Pastor Rick. Napakasaya ng buong kongregasyon dahil sagot sila ng sagot sa mga tanong kahit out of context lang. Out of context. Dahil nahamon ang bawat isa, inimbitahan po ulit si Pastor Rick ng church for the second Sunday. Ulitin ko po. Tuloy ko ulit sa dati kung saan natapos. So nahamon po yung bawat isa, inimbitahan po ulit si Pastor Rick ng church for the next Sunday. At ang sumunod na topic ay may tuturing naming personal na nagpabago ng personal naming buhay at pagkakilala sa Diyos. Ang topic po namin, the sovereignty of God. Na hindi namin alam na ito po ay simula na ng reconstruction ng Panginoon sa church. Okay? Naimbitahan po kami sa 8 Ministers in the Word Seminar. Na ang topic ay Live Life. Maraming balakid noon sa pagpunta namin. Subalit malakas ang loob namin na kung kalooban ng Diyos na kami ay makakarating ng Ilagan, kami po ay makakarating dahil siya po ay sovereign. Ang lesson ay nagsimula sa Genesis chapter 1 to 5 at Romans chapter 1 to 3. Sa mga topic na ito, binuksan ng Panginoon ang aming mga isipan. Number 1, sa malaking tanong ko po, where is the beginning of theology? Genesis is the beginning of theology. Kung babasahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 1, kung meron pong homiletician sa inyo, I challenge you to synthesize
Genesis chapter 1 verse 1, yung first word nito, in the beginning, God. Kung masynthesize po natin yan, then makikita natin yung kabuuan ng theology. And the foundation of biblical doctrine is the sovereignty of God. No doctrine outside of God's sovereignty shall stand. Yan po yung mga lessons na tinuro sa amin ng Panginoon through the seminars. Number 2, yung laging sinisigaw ni Pastor Jess kanina, the law word of God. From antinomianism to theonomy. From anti-law to loving the law word of God. At pangatlo po na lesson namin na natutunan is the first sin of man, wanting to be like God. I can go on enumerating my learnings, but I would like to emphasize only on these 3 things. Going home, we are totally different. No po? Umuwi po kami na hindi na ako makalakad, namamaga ang 2 kong paa. Yung sakit po na nararamdaman ko ay parang nakaapak ng nagbabagang pako na bumaon sa aking mga kalamnan. Hindi ako nakalakad sa loob ng 2 linggo at halos 1 buwan na nakakalakad lang sa pamamagitan ng isang paa. Subalit, hindi ito kayang pawiin ang kagalakan na kaloob ng Panginoon sa aming mga puso. Dala ang mga aklat na ibinigay at mga ipinahiram sa amin. Sa aming pagbabasa ay higit pang binago ng Diyos ang aming mga puso at isipan, paniniwala at pananampalataya. Sa puntong ito ay lalong nagningning ang pagkakilala sa soberenya ng ating Panginoon. Katulad ng nasusulat, ito po yung naging attitude namin. Sa Matthew chapter 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito sa kanyang kagalakan na umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. The moment God opened our eyes, all our credentials, all our accomplishment, tinuring na naming basura. Kasi tinanggap na namin sa Panginoon yung totoong kayamanan ng salita ng Panginoon. Alam ko po, marami sa atin dito, you've been here from the first in the Word seminar, kaya napaka-bless po natin. No? Matagal na panahon po, mula pa noong 2017, naghahanap na po ako ng materials na magagamit upang may saayos ang aming theology. Yung tanong po kanina, ano yung pinipreach natin sa pulpito? Kami po, umabot kami sa punto na kami yung nagpipreach pero parang hindi na kami confident sa sarili naming itinuturo because nakikita po namin na dama ko sa sarili ko na may kulang, mayroong hindi tama sa kalagayan ng church at tila ba umiikot-ikot na lang sa sistema ang church. And they call this institutional inertia. Subalit, nakakalungkot na ang mga mabibiling libro sa malalaking bookstore at Christian bookstores ay hindi ako masatisfy. Pare-pareho ang context, iba-iba lang ang title at terminologies. Ganon din po sa mga seminars. Kahit PhD pa ang mga speakers, mas marami pa ang mga life quotes. No? Dali po. Mas marami pa ang life quotes kaysa sa consistency ng scripture na mga itinuturo. Kaya noong pagkalooban po kami ng Panginoon ng mga materials through Pastor Rick and ICC, hindi lamang namin ito binasa at ipinamuhay. Higit sa lahat, ito ang naging laman ng aming mga pangaral sa layunin na mahayag ang tunay na salita ng Diyos, ang kanyang kautusan, kabanalan, at katwiran. So hindi ko po alam na yung lesson pala natin, ito yung laman ng puso namin na itetestify po namin sa inyo. It was written before we even know the title of our lesson today.
At ito po yung naging move namin. Hindi lamang namin ipinangaral. Inamin sa sarili na mali ang aking mga natutunan at naituro. Kaya't panahon na para may pangaral ang tunay na Ebanghelyo ni Kristo. From dispensationalism to covenant theology. From antinomianism to theonomy. From humanism to low word of God as a way of life, the means to live a sanctified life. To exercise dominion under God's dominion, and to serve the kingdom of God, not my kingdom, and most of all, declare that there is only one sovereign triune God. But as we rejoice, and the implementation is without hurdle. Independent church po kami. Whatever reforms na gagawin namin, walang pipigil sa amin. Wala kaming organizational affiliation, wala kaming policies na mababiolate. Yung reconstruction, meaning, kung ito yung dating church namin, wawasakin namin to lahat and we will build a new one to conform to the biblical standard. Wala po kaming problema sa implementation. So, nireview ko po ang life cycle ng church, ang mga programs nito mula children's ministry, youth, elderly at worship team, lahat bagsak sa pamantayan ng Panginoon. Inamin namin sa sarili namin yon. Para hindi po kayo malito, magbibigay po ako ng isang halimbawa sa worship team. Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 6, he must not be a recent convert or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. From worship team, 2 po ang full band namin, magagaling, nananalo sa mga regional competition. Pero pag sinalamin mo sa standard ng Panginoon, bagsak. Yung mga kanta na kinakanta namin, inayos. At patuloy pa naming inaayos dahil kulang pa yung maturity namin into analyzing yung mga theological persuasion ng mga kanta. Ganon katindi yung ginawa ng Panginoon. So we learned, hindi po ko magaling, talented at wala nang ibang mailagay. Okay na at babaliwalain na natin ang sinasabi ng Bible. Hindi po. Kaya bumalik kami from zero. Imagine, hindi po ako baguhang pastor. I've been a pastor for 19 years. Graduate ako ng Bible school at the age of 15. I have graduate ako ng Bachelor of Science in Industrial Technology. Malaki po yung exposure ko. Nakahawak ko ng managerial positions. Naging camp director ako ng pinakamalaking campsite sa buong Central Luzon. Pero lahat po yun, nung binuksan ng Panginoon yung mata namin, and we are not conformed to His standard, itinuring po namin basura ang lahat po ng yun. Wala kaming may pagmamalaki. Lahat po ay biyaya lang sa amin ng Panginoon. Sa ganoong proseso po, sa pangkalahatan, ang kailangan ng church ay total reconstruction. So nag-back to zero po kami lahat, nag-aaral po kami lahat. Wala po kami naging problema sa implementation.
Subalit sa pamamagitan po nito ay na-expose ang buhay ng marami at nagsimulang maging magulo ang church dahil ayaw na ng tao ang pinagsasabihan tungkol sa kanilang pamumuhay. Bakit hindi popular ang justice and righteousness sa mga preaching? Because we are afraid that we might offend our members, especially our financial supporters. Hinarap po namin lahat yon without fear in our hearts, but full of trust in our sovereign Lord. And listen to the result. Pakinggan niyo po ano yung nangyari sa church namin. Recently lang po ito. Nung na-expose na po sila, dahil ayaw po nila, ganun pa man, dahil ayaw na ng mga tao ang pinagsasabihan tungkol sa kanilang pamumuhay, subalit nakasentro ang aming mga aralin sa kautusan ng Panginoon. Nagsimulang mag-alisa ng mga members sa church, almost 90% po ang umalis at may ilang pinaalis dahil sa mga kaguluhan na dulot nito sa church. Hindi po kami natakot at nagpatinag gaya po ng sinasabi ni Pablo, Philippians chapter 3 verse 8. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For this sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. By the grace of God po, nanatili po ang church na matatag, hindi po nahinto ang aming mga building construction. 90% po ang nawala, pero ang Diyos namin, natuwa naman. No? So, nagsipag-volunteer yung mga tahimik lang dati sa church. Nag-raise ang Lord ng mga musicians ng church. Tumibay ang fellowship at pagtutulungan. Nagpatuloy sa pag-aaral. Ngayon, hindi na disabog ang mga preaching. Alam niyo po yung disabog? Yung magpipreach ka ang title, love, tapos matatapos, giving. Disabog. Hindi mo alam kung ano talaga yung topic doon sa preaching. Disabog. Mula po noon, hindi na po disabog ang mga preaching namin. Higit sa lahat, naranasan namin ang sanctifying works ng Panginoon at ngayon ay napakatamis ng law word of God. Hindi na po kami antinomian. Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Purihin po ang Panginoon sa mahimalang ginawa niya sa aming mga buhay, sapagkat maliban na buksan ng aming mga isipan, hindi namin kayang unawain ang hiwaga ng kanyang salita. Sa ngayon, patuloy naming tinatamasa ang mga regalo ng Diyos na materials sa amin. Wala sa dating wala, ngayon punong-puno kami ng materials. Dagdag pa po ang halos every Sunday na mentoring and fellowship namin kasama si Pastor Rick. And from now, kung ilang taon pa po akong mabubuhay, hindi na po ako mauubusan ng mga lessons. Dahil isang taon na po ay puro introduction pa lang ang aking nabasa sa mga libro. Sa dami po nila, isang taon na binabrowse mo, puro introduction pa lang. I celebrate July 5, 2022, the day I was born again. The explanation is reserved for the next testimony, if the Lord wills. No po? My journey towards systematic theology, the Ordo Salutis. Romans chapter 1, verse 6. For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ,
For it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew first, and also to the Greek. Wala po kaming ibang strategy ngayon sa church, kundi mag-aral and to faithfully preach the gospel of Jesus Christ. To God be the glory po. Nakakatuwa po yung testimony ng Church ng Tarlac, ano po. And ako personally na-amaze po ako sa ginagawa ng Diyos sa bawat isa. Na alam ko pa bawat isa sa atin may testimony po since nung tayo po ay nag-aral po ng totoong salita ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos, makapangyarihan siya at sa Kanya nagmumula ang lahat ng katalinuhan. Amen? All the wisdom comes from the Lord. Kaya nga po, wag po tayo magsasawang mag-aral. Wag po tayo magsasawang makibahagi sa mga ganito pong mga pag-aaral po. Sapagkat dito po tayo lalago. Amen? And I guess, maybe meron pang kung gusto, isa na lang po, magte-testimony if anyone would like to testify kung ano po yung naging effect nito pong ating seminar since we started. Meron po ba? Tawagin ko yata ulit si Pastor Dong. Meron po ba or later na? Ready na po ba yung ating food? Not yet daw. O sige. O isa na lang po. From, ayan, si Pastora Astrid. Soon. Hindi po ako pastora. The Bible does not really allow women to be pastors, okay? And I submit to the Word of God. Anyway, ang gusto ko po sabihin sa inyo, alam niyo po, I want to encourage you. Napakabait ng Panginoon. Ginamit si Pastor Rick para magkaroon ng mga biblical resources which he had compiled. And you know what? Napaka-unselfish niya to share them to us. And you know what? They're not only available to us, they are available to you. So I encourage you po, lapitan niyo po si Pastor Rick. Tanungin niyo, ano po ba yung binigay niyo sa kanila? Ba't nagkaganyan sila? Diba? Anyway, pag nakuha niyo po yon, ito pang sasabihin ko sa inyo, magtiyaga lang po kayo. Kasi ako, tignan nyo, isa ng abogado. Nung basahin ko yon, umiiyak ako. Ba't hindi ko po naintindihan ito, Lord? Andito po yung kaalaman ko. Yung binabasa ko, andito. Hindi ko maabot. Pero by the grace of God, iniiyakan ko, Monday pa lang nag-aaral na ako. Para pag Sunday, may maituro ako sa Sunday school. Monday, imagine nyo, 7 days akong magbabasa, tapos iiyak pa ako ng Saturday, Lord. Ba't hindi ko po na talaga naintindihan? Diba? But you know, the Lord is so good. Ito po yung encouragement ko sa inyo. Huwag kayong bibitaw. You know, it only took me 3 months. 3 months na pag-aaral. Nag-umpisa ako 7 days na pag-prepare. Pero alam niyo po, ngayon, hindi ako magyayabang ha. Pero in 1 hour, kaya kong tapusin ang lesson. Di ba? It is by the grace of God. And you know what? He sees our hearts. Nakikita po ng Panginoon ang ating mga puso. At kaya inihiling ko po sa inyo na huwag niyong sayangin, na sana hindi po masayang ang aming mga testimony dito. Dahil in less than 2 years, kaka-anniversary pa lang po namin noong June 5, di ba? August, September. June, July, August, September. So 1 year and 3 months. Nakita niyo po ang naging impact sa amin. So please, sana po, do not waste this chance. Lapitan niyo po si Pastor Rick. Siya po ang ginamit sa amin ng Panginoon para makarating sa amin ang biblical resources. Kailangan po tayo ay gumalaw. We need to take our role of dominion seriously. We cannot just sit down and say, bahala na ang politika.
Tayo po ay tinawag ng Panginoon. The time is now. Malapit na po siyang dumating. Nakikita nyo. Kawawa po kung hindi tayo gagalaw. Amen po? Amen. Thank you, Sister Astrid. And totoo po yun, sabi ni Sister Astrid, It is the Lord who provides for all the resources. Ang Diyos, tulad po nitong ganitong seminar, hindi po ba? Ito po ay kalooban din ng Panginoon para po tayo ay matuto. And tulad nga sabi ni Sister Astrid, if you need resources, you can ask po yung ating mga pastors, yung mga tulong po ng ating mga kapatid na dati na pong nakakaalam nung ganitong pinagkalooban ng Lord, ng kaalaman po sa ganito pong katuruan. Amen? And ito po ay hindi natin katuruan, hindi katuruan ng tao, kundi katuruan ng Diyos. Amen? Kaya nga, again, may I ask the kitchen, okay na po ba yung ating food? Ayan, okay na daw po. Ayan. So, may I request Pastor Arman? Asan si Pastor Arman? Yung aking favorite student dito. Ayun, to pray for the food. Tayo pong lahat ay tumayo na at tayo po ay manalangin. Manalangin tayo mga kapatid. Lord God, salamat po Panginoon sa natapos po naming pag-aaral. Tunay nga Panginoon na napakayaman ang iyong mga salita. Na may tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magawa namin, O Diyos, ang aming mga pinag-aaralan sa lugar na ito, Diyos. Na may pagpalain niyo rin po ang aming kakainin na masarap na pagkain sa araw na ito, Diyos, bilang kalakasan ng aming physical na katawan as we continue, Lord, sa aming pag-aaral sa araw na ito. In Jesus' name we pray, Amen.